Isa na namang napakagandang pagkakataon ang binigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Mainit na pagbati po ang nais kong ipaabot sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ang makakasama ninyo para sa ilang mga minutong talakayan dito sa ating pag-aaral. Pastor, kamusta po? Mabuti naman, ang Diyos ay patuloy tayong pinagpapala at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang salita sa pamamagitan ng ating talakayan, Pastor, dito sa Oras ng Pag-aaral. Lalong-lalo na ang leksyong ating tinatalakay ngayong trimestre, ang aklat ng Job. At tayo natutuwa sapagkat dumarami ang ating nakakasama sa pag-aaral na siyang sinusubaybayan itong programa sapagkat nakikita nila na ito ay nakakatulong ng malaki maging sa mga tagapagturo natin kapag ka Sabbath School. So kaya nagpapasalamat po kami na patuloy ninyong sinusuportahan ng programang ito at patuloy niyo pong ipanalangin. At sa lahat ng mga sumusuporta, maging sa pinansyal at ganun din sa patuloy ninyong pagsubaybay, inyo pong tanggapin ang aming pasasalamat at mainit na pagbati sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na serye ng ating pag-aaral dito sa huling quarter ng taong ito. At dito sa ating pag-aaral, pag-uusapan po natin ang naging papel ng mga kaibigan ni Job nang sila'y sumama sa pagdurusa nitong si Job. At paano natin maiiwasan ang madaling paghusga sa iba na hindi natin binabaliwala ang mahalagang turo ng Biblia. At ito po ay merong napakagandang pamagat, ang sumpang walang dahilan. So bago po tayo tuluyang tunguhan ang ating mga talakayin, atin munang hilingan si Pastor Ilioma sa panalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga langit, sa banal na oras ng aming pag-aaral ng inyong salita, ay pahintulutan niyong muling makaulayaw namin ang banal na Espiritu upang magdala ng kaaliwan, karunungan, at pagkaunawa ng inyong mga kinasiyang salita. Salamat po na maaari naming talakayan ito na mayroong kalayaan, mayroong pag-asa at mayroong pagpapala na inyong inilaan sa sino mang may kababaang loob na nais maunawaan ang inyong mga banal na panukala at mga tugon sa aming mga katanungan. Salamat po na aming pag-aaralang muli ang karanasan ni Job upang dito'y makita namin kung paano ang kanyang mga kaibigan ay nikasalamuha at nagkaroon ng tugon sa kanyang kalalagayan, maging ito man ay tama o mali. Makita namin ang mga bagay at butil ng katotohanang aming pupulutin upang isakabuhayan at gawin kung kami mayroong mga karanasang katulad ng naranasan ni Job. Patawarin niyo kung saan kami nagkukulang at pahintulutan ninyo na ang inyong salita ay maging mabisang instrumento na babago ng aming mga pananaw, ng aming mga konbiksyon at ng aming mga pagtatalaga hanggang sa muling makita namin ang aming Panginoon sa alapap ng langit. Amen. Sapagat ito ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Dito po sa ating pag-aaral, binanggit ang napakagandang susing talata mula sa Job Kapitulo 4, talatang 17. Magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kaysa sa Diyos? Lilinis pa ba kaya ang tao kaysa sa may lalang sa Kanya? Ayan. Pastor, ang talatang susi ng ating pag-aaral ay isang katanungan. Mapapansin ninyo, Pastor, na si Job ay nagsimulang magkaroon ng series ng mga katanungan mula nang siya ay makaranas ng mga sunod-sunod na trahedya sa kanyang buhay. Subalit dito, papansinin natin na ang Job na ating pinag-aaralan ay nagkaroon ng isang pananaw na tinatanong niya. Unang-una, dito sa katanungang ito, Pastor, na iyong binasa, ay sinabi niya na ang tao ay may kamatayan. Sa English, ginamit ay mortal. Ang ibig sabihin, ang kanyang buhay ay maikli. May pasimula at merong wakas. At ang sabi rito ay, mas lilinis pa ba kaya ang tao kaysa
sa kanyang manlalangan? Mas pure ba ang tao? Ang ibig sabihin, mas mahihigit pa ba ang tao yung kanyang pagiging matuwid kaysa sa kanyang Diyos na matuwid? Now, dito mapapansin natin na tinanong ito sapagkat yung issue na si Job baga ay dinalaw ng kanyang tatlong mga kaibigan. Yeah, Ayan. okay. So, pagkatapos ng trahedya, ay natural na tayo'y pumunta at damayan ang ating mga kaibigan at mga kakilala. Ayan. So, dito sa tagpong ito, ay pinuntahan ng kanyang mga kaibigan. Tatlong mga kaibigan yon, si Eliphaz, mapapansin natin yon, si Bildad at saka si Sopar. So, tatlo yung mga pumunta sa kanila. At napakaganda. Alam ba ninyo, Pastor, na sa ating pagtalakay ay 7 araw nakasama nila si Job. Na sila ay nanahimik lamang na umupong kasama niya. Yan. Maganda, ano? Ang tagpo ay 7 araw silang nakipagdalamhati. Para bang lament kasi ito pagdadalamhati, lalong-lalo na doon sa kamatayan ng kanyang mga anak at yung trahedyang nangyari sa kanyang buhay. So, 7. Very important na number na sa customary ng mga taga-Mediterranean o Mesopotamian person ng mga panahong yon ay ito yung pakikipanahon na ibinibigay upang bigyan ng kahalagahan yung mga pumanaw na bahagi ng ating sambayan. Yeah. So ito ngayon yung ating titingnan na bakit kailangan nating tuklasin yung pananaw ng ibang tao katulad nitong tatlong kaibigan nitong si Job na nakiramay at nakidalimhati sa kanya. Ayan, Pastor, maganda yung puntong yun, nais kong ating idiin. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung pananaw ni Job. Ni Job. Yan. Ano ang pananaw niya doon sa nangyari sa kanya? Yan. At ano ang pananaw niya kung bakit pinahintulutan ng Diyos yun na nang mangyari sa kanya? Ngayon namang linggo ay ating tatalakayin ang pag-aaral tungkol sa ano ang pananaw ng kanyang mga kaibigan tungkol doon sa nangyaring trahedya at pinahintulutan ng Diyos at ano ang kalalagayan ng Diyos kung iuugnay natin doon kay Job na pinahintulutan niyang dumanas dito. So mahalaga yon, yung pananaw. Maaring ang pananaw natin ay tama o mali. Pero ito'y pinahayag ng banal na kasulatan. Si Job, nagkaroon din siya ng maling pananaw. Ating napag-aralan yun. At dito makikita rin natin na hindi lahat ng sinabi ng kanyang mga kaibigan pagkatapos ng 7 araw nung sila'y magsimulang tumugon, nung si Job ay magsalita na, ay tumugon na sila. So hinintay nila na magsalita si Job at pinasimulan yung pagpapahayag at pagpapaliwanag nung karanasan na kanyang nadanasan. Kaya nga, tingnan natin, ano yung issue ng pag-uusap ni Job at ng kanyang mga kaibigan, lalo tigit doon sa unang bahagi nitong aklat na ating pinag-aaralan. Ayan, mapapansin natin, Pastor, na ang Diyos ay matuwid. Opo. At ang kanyang mga tagasunod, kagaya ni Job, ay relative na pwede siyang matuwid. At sa pananaw nila, at ito yung napakahalagang punto na nais na itingdiin, na dumarating, sangayon sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na kay Eliphaz, na pag dumating ang trahedya, dapat tignan ng tao kung bakit dumating ito. Okay. Sapagkat dumarating lamang ang mga ganito at pinahihintulutan ng Diyos kung hindi tayo matuwid o hindi tayo gumagawa ng tama sa kanyang harapan. Ito yung pananaw ng kanyang mga kaibigan, Pastor. Pero sa bawat issue ay meron talagang pinagbabatayan. Katulad halimbawa ng bakit mo nasasabi na ganito ang siyang kung bakit nangyayari sa iyo yung mga pagdurusang yan, meron yung backup theology na tinatawag. Ayan. So merong unang-una yung teolohiya. Teolohiya. Yung set ng pananampalataya na kanilang tinanggap. Yan, tinatanggap kasi yun Mga kaisipan sa relasyon ng tao at sa Diyos na kanilang tinatanggap na totoo. Ikalawa, mapapansin natin na naroon yung pinag-uusapan yung tungkol sa pighati, yung sakit. Yung sakit na nararanasan niya. Dito rin ay ipinapaliwanag yung filosofiya ng mga kaibigan niya tungkol sa nangyari kay Job. Dito makikita rin yung pananampalataya nila. Makikita rin yung tungkol sa pagkaunawa nila sa buhay at tungkol sa kamatayan. So, nung nakaraang linggo, yung perspective ni Job ang ating tinignan, yung pagbagsak, kamatayan at kasalanan. Ngayon naman, ang titingnan natin ay ano yung pagkaunawa nila
sang-ayon sa pananampalataya o yung mga tinanggap nilang mga kaisipan na kanila namang ibinabahagi kay Job sa kanilang katugunan sa kanyang mga katanungan. Kaya nga, kapag titingnan natin ang banal na kasulatan, kasi kailangan din nating timbangin ano ang sinasabi ng Biblia, ano ang sinasabi ng kanilang filosofiya at teolohiya, upang sa ganon makita natin. Lalo tigit doon sa larangan ng pagdurusa. Merong sinasabi doon sa awit 119, 65 hanggang 27. Ano naman yung makikita natin mula doon sa mga talatang ito na may kaugnayan sa pagdurusa din ni Job. Ayan, Pastor, ating tunghayan ang mga talata na isinulat ni Salmista David sa 119. Okay? Ang talata ay 65 hanggang 72. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman, sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y naaliw sa iyong kautusan. Mabuti sa akin na ako'y napighati, upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa sa libong ginto at pilak. Ang focus ng ating tinatalakay, Pastor, ay yung nasa talatang 71. Opo. Ayan. Ano ang sabi doon? Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ano ang sinasabi rito, Pastor? Pinahintulutan ng Diyos na mangyari yung mga pighati, kahirapan, kamatayan sa kanyang sambahayan, pagkawala ng kanyang mga ari-arian para matutunan niya. So kay Salmista David, yung nangyari kay Job. Now, pansinin natin, naisulat na ang aklat ng Job. So naniniwala ako na si David ay alam yung kwentong yon. Bagamat wala pa sigurong mga recorded na mga nakasulat, pero yung istoryang yon sa karanasan ng mga Israel ay inuulit-ulit na binabanggit sa kanilang mga pagtuturo sa kanila at pagsamba. Pero ang punto dito ay para kay Salmista David, mabuti yung dumaraan ng ganito. Ano yung kabutihan doon? Kasi ito yung paraan na tinuturuan tayo ng Diyos. May mga bagay siyang nais na matutunan natin sa buhay at sa relasyon natin sa Kanya na ito lang ang mga paraan, itong mga pighati, mga kahirapan, mga sakit, na para makilala natin siya ng lubusan. Yeah, katulad halimbawa na kapag dumaan sa atin itong mga ganitong karanasan, na-appreciate natin sapagkat kung hindi dahil sa karanasang ito, hindi ka magiging matibay. So kaya nga dito sa ating pinag-aaralan ay makikita natin na meron tayong mga pagsubok na dinadaanan pero ang bunga ay kabutihan. Ayan. So, papansinin natin, Pastor, na ang layunin nitong mga pagsubok kung sa perspective naman ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Ayan. So dapat yun ang hinahanap natin eh. Kasi kung minsan pag dumating na nito, ang tingin ng iba ay kagaya nung may bahay ni Job na napag-aralan natin, ay ang tingin niya ay pinabayaan ka na ng Diyos. Iwan mo na rin siya. Ayan. So, may mga pagsubok na maganda ang bunga. Meron din namang mga pagsubok na hindi maganda ang bunga. Kaya nga, may tatanong natin, kung sakaling dumating sa iyo ang pagsubok na maganda ang bunga, paano mo siya haharapin? At paano mo rin haharapin yung hindi maganda ang bunga? Ayan. Ako'y naniniwala, Pastor, sa aking pag-aaral ng banal na kasulatan, lahat ng pinahihintulutan ng Diyos na pagsubok ay merong mabuting bunga. Pero ang kaibahan lang nung mabuting sinasabi natin at hindi ay yung epekto ngayon. Kung minsan, hindi ngayon. Hindi natin maunawaan ngayon eh. Bakit namatay yung nalunod meron tayong isang manggagawa, nalunod ang kanyang anak. Samantalang sila ay nagpa-family swimming. Anong ikabubuti nun? So, sa unang tingin natin ay yun na isang trahedyang nangyari. Okay. Pinahintulutan na bumagsak ang ating anak sa isang eksaminasyon na board na pinag-aralan niya at nahirapan siyang bakit nangyari ang ganon? Na kung minsan ay na-distress ang ating mga sariling mga anak. Bakit nangyayari yung mga yon? So, parehong mabuti, Pastor. Sa aking pananaw ay mabuti ito pero
yung application na pagtingin natin ay ngayon, yung epekto ngayon. Kung ito ay haharapin natin na mayroong pagtatapat at pagtitiwala sa Diyos, magiging mabuti ito ngayon. Yeah. So, So yung response, Pastor, doon nakikita kung ano yung resulta nito, mabuti ba ito o masama. so doon ngayon nakabatay kung paano mo harapin yung ganong karanasan. Kasi po, marahil dapat na maunawaan natin na kapag kayong iyong hinaharap o yung pagsubok na siyang nararanasan mo sa ngayon, naging mabuti bunga, ano naman ito para sa iyo? Ayan, kung ito'y mabuti, ito ngayon para sa atin, unang-una ay yung ating ugnayan sa Diyos. I-check natin yun . Ako ba'y lalong napalapit? Pag tayo sinusubukan, tayo ba'y napapalapit sa Diyos? Ikalawa, sa panahon na dumarating ang ganito, ito ba'y nagbabind sa ating sambahayan? Tayo ba'y napapalapit sa isa't isa? At dito rin nakikita, ano naman ang cooperation ng iglesia? Ayan, nabahagi tayo ng sambahayan. Lalo na kung minsan na ang isang mananampalataya ay walang suporta sa kanyang sambayan dahil hindi naman niya kasama sila sa pananampalataya. Ang suportang dumarating ay ang iglesia. So nakakabuti ito dun sa tao, sa kanyang sambahayan at sa iglesia na i-exercise natin yung likas ni Kristo na makiramay at makilahok sa kanilang mga kahirapan. Kaya nga, sa mentras na tayo nagiging matagumpay, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, lalo sana natin na madama yung pangangailangan na maging mas malapit sa Panginoon. Kasi may mga pagkakataon din naman na yung hinaharap nating pagsubok, hindi nagiging maganda yung bunga. Dahilan marahil sa mali rin nating pagharap doon sa mga pagsubok na yun. Tama yun, Pastor. Kasi nasa perspective nga ng tao napapansin ninyo na yung isang pagsubok na ibinigay ng Diyos na ikabubuti sana natin, gagamitin ito ng diablo also para ma-counteract yung panukala ng Diyos. So, doon sa malaking tunggalian wag natin tatanggalin kasi meron yung dalawang yung madalawang puwersa, mabuti at masama, na pag may nangyari sa atin na seemingly na masama, gagamitin ng kaaway ito para mapalayo tayo sa Panginoon. Ang Diyos naman, gusto niyang dumikit tayo sa Kanya at dumipende na sa ganitong panahon, ang Diyos ay hindi na tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya pansinin natin, nung sumama yung mga kaibigan ni Job sa kanyang pagdurusa, paano nilalarawan ng Biblia, mula dito sa sulat na ito, yung reaksyon ng mga kaibigan ni Job nung makita nila itong si Job? Ayan, dito sa Job Kapitulo 2, Pastor, balikan natin ang tala ng Job Kapitulo 2, ang talata ay 11 hanggang 13. Nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat na kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon bawat isa na mula sa kani-kaniyang sariling puok. Si Elipas na Temanita at si Bildad na Suhita at si Sopar na Naamatita at sila'y nangagkakaisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. At nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi siya makilala, kaniyang inilakas ang kanilang tinig at nagsisiiyak at hinapak ng bawat isa sa kanila ang kani-kaniyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Sa gayoy nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. Now, tingnan natin, Pastor, dahil ang tinatalakay natin ay yung perspective noong kondisyon ng mga tao na kaibigan niya na naparoon upang damayan siya. Unang-una, Pastor, itong mga taong ito galing sa malalayong lugar. Nung mabalitaan nila, yung Timan dito ay bahagi ng Edom, sa Edom, yung teritoryo ng Edom. At mapapansin natin ang mga taong ito, 3 sila, mga kaibigan niya, nang galing sa iba't ibang dako. Hindi sila galing sa isang lugar. Ikalawa, napapansin ninyo, dito sa talatang 11, 2 ang purpose nila, makiramay at aliwin siya. So, yung pagpunta nito, dinidescribe dito yung mga kaibigan na sila'y makikiramay. Paano sila nakiramay? Unang-una, nakiupo din sila dun sa kilalalagyan ni Job. At hindi sila umalis.
7 araw, 7 gabing naroroon sila. Oh, okay. Saan tayo makakakita ng ganyan? Ganun pakikiramay. Tapat na mga kaibigan ito. Hindi sila umalis na, oy sige, aalis na ako after 2 hours at babalik na lang kami. Di ba tayo kuminsan ay, pag may namatayan or what, ay, oy sige tayo dito lang muna. Pero sandali, mamaya ay aalis at gabi na pala. Hindi dito mapapansin natin, tumahan silang kasama niya sapagkat kanilang nakita ang kanyang paghihirap ay lubhang So ibig sabihin, nagtagal talaga sila. Nagtagal. Ano na yung tinuturo natin pagdadalaw tayo ay 30 minutes lang o 1 hour? Yun ang mga turo natin. Huwag natin masyadong tatagalan. Ayan. Ang punto rito, Pastor, ay they spend time. Yung gumugol sila ng panahon para ipakilala kay Job at ipaalam kay Job na presensya nila ay naroroon. Ayan. So ang dinidiin dito ay yung presence natin. At pansinin ninyo, hindi sila umimik, Pastor. Sila'y nanahimik sa mga panahon yun. Hinapak din nila yung kanilang kasuotan at dinamayan yung tao na nagdurusa. Hindi sila nagsimulang makipag-usap o sila ay nagbigay ng payo o condemnation doon sa nangyari. Kaya nga, ngayon ang tanong, ano yung mali sa sinabi ni Eliphaz kay Job? Yan. Kapitulo 4. Now, after 7 days na, yan, pagkatapos na ng 7 araw, Pastor, ang unang nagsalita, of course, si Job. Now, sumagot itong si Eliphaz, talatang 1 hanggang 11. Dito natin makikita kung ano yung kamalian ng kanyang panimulang mga pangungusap na binanggit tungkol sa pagdurusa ni Job. Yan. Nang magkagayoy sumagot si Eliphaz na Temanita at nagsabi, kung tikman ng isa na makipag-usap sa iyo, ikababalisa mo ba? Ngunit sino makapipigil ng pagsasalita? Narito ikaw ay nagturo sa marami at iyong pinalakas ang mahinang mga kamay. Ang iyong mga salita'y nagsialalay sa nangabubuwal at iyong pinalakas ang mahinang mga tuhod. Ngunit ngayoy dinaratnan ka ng kasamaan at ikaw ay nang lupaypay. Ginagalaw ka at ikaw ay nabagabag. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad? Iyong alalahanin, sinasamo ko sa iyo, kung sino ang namatay na walang malay o saan nangahiwalay ang mga matuwid, ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan ay nangaghasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Sa hinga ng Diyos sila'y nangamamatay at sa bugso ng kanyang galit sila'y nangalilipol. Ang ungal ng leon at ang tinig ng mabangis na leon at ang mga ngipin ng mga batang leon ay nangabali. Talatang 11, ang matandang leon ay namamatay dahil sa kawalan ng huli at ang mga batang leong babae ay nagsisipangalat. Ang unang mga pangungusap na binitiwan ni Eliphaz, Pastor, sa mga talatang iyong binasa ay nagsasabi na ang Diyos ay matuwid. Ang kanyang katarungan ay tama. Hindi siya nagbibigay ng paghatol na mali. Ito yun ang dinidiin ng mga talata na kung ang tao ay dumaranas ng mga pighati at mga kahirapan, ito ay dahil sa kanyang resulta ng bunga ng kanyang mga pinaggagawa sa kanyang mga buhay. Ito'y malinaw na idiniin dito. Ibinigay na halimbawa yung mga leon at kung ano-ano pa diyang mga imagery na nagpapakita na kinakailangang mag-struggle ang tao sapagkat ang kahirapang nangyayari sa kanyang buhay ay bunga rin ng kanyang kapabayaan at ng mga bagay na ginagawa niya na hindi tama at angkop sang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos. So, dito pumapasok na itong si Eliphaz ay mayroong pagkakaunawa sa teolohiya. Alam din niya ang kung paanong ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng mga tao. Kaya nga lamang ay tingnan natin kung ano yung dalawang suliranin sa pangungusap na ito ni Eliphaz. Ayan. Dito, Pastor, makikita natin ang dalawang suliranin. Unang-una, yung questionable o maling teolohiya. Yung maling pagkaunawa niya sa Diyos na nagbibigay at nagpapahintulot nito. At yung ikalawa, at yung insensitivity, yung wala siyang pakiramdam doon sa sitwasyon na kinalalagyan ni Job. Basta siya nagsalita at sinabi niyang, kaya ka ganyan kasi ikaw ay nakagawa ng hindi tama. Ayan. So, dalawang bagay. Unang-una, yung mali niyang pananaw na pagka ikaw ay dumanas ng mga kahirapan at ng mga pighati, bunga ito ng iyong mga maling gawi.
Oo. Hindi naman natin sinasabing totally na mali yun, Pastor. Oo. Kasi sa banal na kasulatan, bunga ng pagkakasala nga, in general, ng ang tao'y magkasala, ang mga sakuna, mga pigati, kamatayan, bunga nga ito. Yeah. Pero papansinin natin na sa araw-araw na mga nangyayari, hindi ibig sabing pagka ikaw ay nagkasala, ay paparusahan ka agad na ito na yung karampatan na equivalent na dapat mong tanggapin. Yeah, kasi yun yung ating mga pananaw, kahit na nung una pa man, na kaya ang taong yan nagdurusa, kaya yan nagkakasakit, kasi meron siyang nilabag na pamantayan. So kaya nga, marahil, kung isipin natin kung hindi natin liliwanagin itong mga sulat na ito, hindi naman natin makikita na itong pangungusap ni Elipas ay medyo questionabling teolohiya. At hindi nakakaramdam doon sa kalagayan nitong si Job. Ayan, iugnay natin doon sa ating mga karanasan ngayon, Pastor. Kunyari, mayroong isang tao, may kakilala tayo na membro ng iglesia na aksidente. Pupuntahan natin. Pagpunta natin doon sa kanyang room, ay ano ang ating sasabihin? Sasabihin natin, ay kaya ka na aksidente ay siguro meron kang nilabag na hindi tama. Oo, kaya ka na aksidente kasi nilabag mo yung batas ng trapiko. Now, kung titingnan mo na yung naka-aksidente sa kanya, dahil hindi naman siya yung bumangga, o titingnan mo yung sitwasyon, ay lasing. So, sino ang may problema? Yung bang na-aksidente na dinadalaw natin o meron pang ibang mga naka-apekto sa kanya? So, doon pa lang makikita natin na yung filosofiya at aral nitong si Elipas ay hindi angkop doon sa sitwasyon na kinalalagyan ni Job. May mga pagkakataon na yun ay natama. Yeah, meron kasi tayong tendensiya na maghusga sa bawat sitwasyong nangyayari. At yun ay napakabilis nating magawa. Dahilan sa marahil na meron tayong mga perspective o may mga pananaw kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. Kaya tinitingnan natin, sa una talagang hindi natin makita na yung intensyon ni Elipas kung ito ay tama o ano, kaya nga maganda nating alamin kasi yun namang sitwasyon nila ay yan din yung sitwasyong hinaharap natin sa tuwi-tuwi na. Paano natin aaliwin yung mga nasa gitna ng kalungkutan dahil sa pagkaulila sa kanilang minamahal? Ayan, magandang katanungan yan, Pastor. Kagaya nung sinabi ko sa atin, pagka may na-aksidente, may namatayan, kakilala natin, ay pagpunta natin, ganito ang sinabi natin, ay baka tayo paalisin doon sa kilalalagyan ng ating mga Hindi ganun Dapat paano natin naaliwin? Unang-una sa lahat, yung ating presensya. Ating diniin na yun sa mga nakalipas sa pag-aaral, nandun tayo at less ang ating pagsasalita, Pastor. At paano? Kaya nga pag may nagsesermon o nagkakaroon tayo ng programang ginagawa, binabalik natin sila doon sa mga pangako ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Yun yung gagamitin natin na pang-aliw sa kanila. At kung minsan, kung kinakailangan tayong magsalita ng ating mga patotoo, lalong-lalo na kung dumanas din tayo ng ganon, na parallel nung kanilang nararanasan, maganda in a brief way, sa maikling pagkakataon, hindi yung napakahaba, nabanggitin natin sa kanila na dumanas din tayo ng ganito, pero sa inyong ating karanasan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. So parang nakikita ko dito na yung bang useless yung mga teolohiyang malalalim na siyang babanggitin mo sa panahon na merong pagdurusa o di kaya yung mga napag-aralan mo sa paaralan, yung magiging batayan mo kung paano mong titimbagin ang bawat sitwasyon. Ngayon ay dito sinubukan. Nakita ko na parang sinubukan ni Elipas na i-depend ng Diyos. Para bagang ininsist niya ipatanggap ang Diyos. So, bakit niya ganun yung kanyang pagkasidhi na i-depend ang Diyos? Ayan, unang-una sa lahat, meron yung concept na ang Diyos ay hindi naapektuhan ng ating mga kaisipan at ng mga karanasan natin. Yan. So, tayong mga Adventista, hindi tayo galing doon sa camp na yun Yan. Kaya meron yung aral ng predestination, Pastor. Doon gagaling yun Doon sa concept na ang Diyos hindi naaapektuhan ng ating mga karanasan. Ayan. So, they're coming from that camp. Hindi ko sinasabing tama yon. Ayan. Kaya,
may argument na kinakailangang patunayan natin na ang Diyos ay hindi naapektuhan ng ating karanasan. Bagamat ang Diyos sa karanasan ng ating Panginoong Hesus ay tumangis noong si Lazarus ay mamatay, pero hindi pwedeng mabago yung kanyang likas. Hindi nababago yung kanyang likas eh. Ang tao kasi, naapektuhan tayo pag may nangyari, di ba? Opo. Nagagalit tayo pagka... Natural. Nagiging natural. Ang Diyos, hindi eh. Hindi yung pag may nangyari sa kanyang mga anak ay maghihiganti rin siya at babalikan yung mga nakagawa ng hindi mabuti sa atin. Hindi ganun ang Diyos eh. So, bakit niya ipinagtatanggol dito ang Diyos? Si Eliphaz ay nangusap ng ganito sapagkat ayaw na ang Diyos ang maging dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. So, ipinagtatanggol niya yung concept na ang Diyos ay matuwid. Hindi siya ang daging dahilan kaya ka dumaranas niyan. Ang dinidiin niya, ikaw ang dahilan. Ikaw ang gumawa niyan sa iyong sarili. Hindi Diyos ang may gusto na mangyari yan sa iyo. Which is, tama rin, in a sense, yung kanyang concept. Yun nga lamang, talagang sa isang taong nagdurusa, mahirap niyang tanggapin na kaya siya nagdurusa dahil sa kanya ring sariling kagagawan. Ayan. Kaya nga, maganda yung binanggit nyo kanina, yung predestination. Kasi may mga taong naniniwala na yung mga pangyayari na nangyayari sa iyo, yan na yung tadhana mo. Ayan, predetermined. Yun ang ginagamit ng ibang mga nagtuturo ng Biblia. So, dito pumapasok ngayon, ang Diyos talagang tinakda niya ng tao ay maligtas. Tama yun. Subalit, nasa sa tao kung pipiliin niyang siya'y maligtas. So, kaya nga, nagkakaroon ng pagbabago yung takbo ng buhay niya sa paraan ng kanyang pagpiling ginagawa. Ganun pa man, itong mga pagdurusa na nararanasan ng tao, hindi natin pwedeng sabing pinili niya kasi na siya'y magdusa. Pinili niya kasi na siya'y magkasala para siya'y magdusa. So sa makatwid, pumapasok dito yung mga katuruan na kung saan kapag tayo ay may mga taong nakikitang nagdurusa, yung nakikisama tayo sa kanila upang sa ganon madama natin kung ano yung nadadama nila. Tama siguro, Pastor, yung naririnig ko mga turo na ilagay mo yung sarili mo doon sa sapatos nila. Tama yun, Pastor. Kinakailangan na maunawaan natin at nandun tayo sa aktual na sitwasyon. No two experience are the same. Walang, bagamat tayo kung minsan ay dumadaan ng ganon, yung mamatayan, pero iba rin yung sitwasyon ng iba. Kaya nga nung nakaraang leksyon, at parang hindi natin masyadong natalakay yun na ang ating paghihirap ay within the context lang nung personal. Hindi ko madadama yung iyong nadadama kahit na dumaan ako sa ganyang karanasan. Iba yun. Kaya kinakailangang maunawaan natin sa ating pag-aaral ng ating leksyon na pagka ganitong mga unawain natin na kakaiba yung kanyang nararanasan. Kakaiba rin. Bakit sasabihin? Bakit ikaw nagre-respond ka ng negative? Bakit nung ako ang dumaan ng ganyan ay hindi ganon? Hindi pwede. Dapat intindihin natin yung kalalagayang kinalalagyan niya. Hindi natin dapat ilagay yung ating karanasan sa kanya, kundi bagkos yung kanyang karanasan, yun ang unawain natin. May pagkakataon kasi kung ano yung naranasan mo, yun ang gusto mo i-gate sa tao. Na dapat ganun din ang kanyang gawin. Ganun pa man. Alam niyo itong binanggit itong sa Eliphaz kay Job. Hindi lang ito nasa dito sa lumang tipan. Ito ho'y muling inulit sa bagong tipan. At dito titingnan natin kung ano yung naging argumento nitong si Eliphaz dito sa bagong tipan. Ayan. Ating tignan ang ilang mga talata, Pastor. Dito sa Lucas, Kapitulo 1, ang talata ay 52. Narito yung argument na ginamit din ni Eliphaz sa lumang tipan at tignan natin na ito'y nasasabi rin ng mga tao sa kapanahunan ng bagong tipan. 52 ng Lucas, Kapitulo 1. Ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Ayan, so ang Diyos ay narito. Siya yung nagpapahintulot na mangyari ito. Binababa yung mga prinsipe, itinataas yung mga yon. Walang problema doon, Pastor. Totoo naman yon. Pero ang punto ay, anong dahilan kung bakit niya ibinaba? Dahil ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagkamali? Hindi. Ito ba'y dahil siya ay matuwid at yun ang gusto niyang mangyari para sa iyo? Whether you like it or not, gagawin niya? Hindi ganun eh.
Pero dito sa bagong tipan, ipinaparating din na itong konseptong ito ay hindi wala o nawawala, kundi nagpapatuloy itong mga ganitong kaisipan. Bagamat hindi totally na tama ito na itong pagbatayan natin pagka ang isang tao'y dumaranas na, ay, natanggal ka sa trabaho mo kasi, o kaya ibinaba ka, o hindi ka na re-elect, pastor. Bagamat totoo siguro mayroong mga kamali ang nangyari o kaganapan, pero papansinin natin na ang Diyos ay mayroong sariling panukalat. Nakikita niya na ikabubuti mo rin yung bagay na yon, kaya hindi ka muna nilagay ngayon. Kuminsan, sa aking personal na karanasan ay mas nagiging blessing ka sa karamihan kapag ka ikaw ay wala ka dyan sa posisyon na yan. Kuminsan nagiging tayo na, bakit ako'y nanlulumo na, ako'y hindi na ganito. Napapansinin mo yung pastor na may panukala ang Diyos. Now, tingnan natin ang isa pang talata. 1 Corinto 3:19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ang iyong binasa, pastor, na talata mula sa sulat ni Apostol Pablo ay ipinakikitang muli yung kaisipan na pinaniniwalaan ni Eliphaz sa lumang tipan na ang Diyos ay tinitingnan ng mga tao at yung kanilang mga karunungan ay hinuhuli niya, lalong-lalo na yung mga mapagmataas. Ayan. So dito, makikita na naman na yung tao mapagmataas, iginagawad lang ng Diyos yung karampatan nila. Pag sila'y nagmamalaki, yung karunungan nila ay pinagmamalaki nila, sinasabi rito na ito'y corresponding. Kaya kayo nagkakaganyan dahil inaangkin niyo yung karunungan na kaya kayo pinahihirapan dahil yung karunungan na dapat ay galing sa Diyos ay kinikilala niyo sa inyo lamang. So kaya nga ngayon, pinakikita dito sa ating leksyon na hindi maganda yung madali mong hatulan yung iyong kapwa na dumaranas ng pagdurusa. Ngayon, meron ba tayong masasabing batayan mula sa Biblia na yung isipan na kay nagmamadaling humatol, lalo na sa mga dumaranas ng pagdurusa, ay tama o mali? Tanungin natin ang ating Panginoong Hesus, pastor, sa tala ni Apostol Mateo, Kapitulo 7, narito yung mga pangungusap na mahalagang ating maunawaan, kaugnay nitong ating paksang tinatalakay. Pagka may mga taong naghihirap, ay pupuntahan ba natin na sila'y hatulan at sabihan na kaya ka nagkakaganyan ay dahil bunga ng kamalian nilang nagawa? Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin Narito kayo. ang prinsipyo na itinuro ng ating Panginoong Hesus na bahagi noong Sermon on the Mount, yung sermon sa bundok, pastor. Yung paghatol. Hindi lang yung paghatol dito na mali yung ginawa ng isang tao, ng isang kapatid o ng isang kasama sambahayan. Sinasabi rito na yung paghatol na sinasabi natin na yung bunga ng resulta ng pagkakamali, yung pagkakasakit, yung trahedyang nangyari sa kanilang buhay. Yun yung paghatol na sinasabi na pag pumunta tayo, outright na sasabihin natin na ikaw ay kaya ka nagkaganyan eh. Dahil, yan. So, yun ang pinagbabawalan. Hinahatulan natin yung tao. Una, di natin nababasa ang kanyang puso. Ikalawa, hindi rin natin alam kung ano ang panukala ng Diyos kung bakit pinahintulutan niya. So, two-way yun. Bago tayo magsabi na ito'y bunga ng iyong kamalian o ng lihim mong kasalanan, ay tiyakin natin na yun nga ay tama o totoo. Dahil kung hindi naman ganon, ay magkakasala tayo, susukatin tayo doon sa panukat na ating ginamit. So, nangangahulugan, pumapasok na naman muli yung ating patuloy na pinag-aaralan mula pa kanina na napakahalaga yung pinakikinggan natin yung ating kapwa. Kasi mula sa pakikinig, doon natin mauunawaan kung ano yung nangyayari sa kanyang buhay. Ayan. Meron pang isang talata, pastor. Sulat din ni Apostol Pablo na nais kong ating tunghayan, dito sa Roma Kapitulo 2, 1 hanggang 3. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayunding mga bagay, at nalalaman natin ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan, laban sa kanila ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay.
At iniisip mo ba ito, o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? Ayan, Pastor, narito. Ito yung talata na binanggit ni Apostol Pablo. Iniuugnay ito doon sa bahagi ng naunang mga talata sa Kapitulo 1 ng Roma, na yung mga taong nagkakamali, yan, dumarating sa mga trahedya at mga pagsubok sa kanilang mga buhay, ay hindi natin dapat madaling hatulan sila at sabihin na bunga ito ng kanilang mga kasalanan at ng mga pagkakamali. Hindi. Tingnan natin ito na oportunidad dapat na maging saksi tayo sa kanila na ipakilala na ang Diyos ay mayroon pa ring panukala sa kanilang buhay bagamat nangyari itong mga ito. Kung totoong sila'y nagkasala at ang dahilan ng kanilang mga trahedyang naranasan ay dahil sa kanilang mga kasalanan, dapat tulungan natin ang mga taong ito na dumaan doon sa pagsisisi upang tanggapin ang kanilang mga kamalian. Amen. So kaya nga, isa sa napakahalagang paraan na may tutulong natin, lalo tigit sa mga kaanib ng iglesia. Kasi kapag lumabas ka ng inyong bahay-sambahan, makikita mo ang mga tao na pawang nagdurusa o maging sa ating mga kaibigan, yung kakayanan kung papaano nila ipapacilitate yung kanilang mga kaibigan na nagdurusa sa paraan na hindi nila magawang madaling hatulan. Kung ano yung kanilang, kung bakit sila ay nagdurusa na mula sa kanilang pagkakamali. Subalit, nakikita ko na hindi madali na lumapit sa mga taong nagdurusa. Siguro dapat din nating malaman kung paano natin malalaman yung pagkakaiba, kung kailan kailangan ng isang tao ng pakikiramay at awa, at kung ang isang tao ay kailangan pagsabihan o sumbatan. Ayan, Pastor, nasa timing yan. Pagka ang tao ay dumanas ng trahedya, bagamat yan o mga karamdaman, sakit, pagdurusa, dahil mayroon siyang nagawa. Alam na natin yun, na nagkamali siya o ano paman. Ang una, yung katatapos ng trahedyang yon, hindi yung time, Pastor, para siya lecturan at sawayin. Ito yung panahon ng paggramay sa kanya. Pagka nag-still na yung water, ibig sabihin, napayapa na at naayos na, yun ang panahon na pwede natin siyang lapitan at sabihin kung talagang siya may kapagkakamali na personal, nakakausapin siya. So, yung timing nun, doon makikita yung timing kung kailan dapat gawin yung awa at simpatya at yung panahon na tayo'y magturo sa kanya at siya'y sawayin sa kanyang mga. Hindi pwedeng pagsabayin ito, Pastor. Unang-una, yung awa muna, tsaka na yung correction later. Yan. Ganon din ang Diyos eh. Una, patatawarin kanya. Pero yung consequence noon, yung bunga noon, papaalam pa rin niya sa atin sa paglipas ng mga araw sa ating karanasan. Saka bagamat tama yung sinasabi mo, sa mga tao na nagdurusa ay kung isipin natin ay titimbangin natin, o biblical naman, subalit kung wala ito sa timing, ay hindi ka pa rin magtatagumpay na madama niya na ikaw ay nahahabag sa kanya o sinasamahan mo siya sa kanyang pagdurusa. Tama yun, Pastor. So, titingnan natin yung panahon na naroon tayo, bagamat kinakailangan pa rin siyang sawayin kung siya'y nagkamali, pero hindi yun ang tamang panahon. Katatapos lang ng trahedya, kagaya dito kay Job, ay kinakailangan damayan muna natin siya at ipakita yung ating awa by good words at yung sa mga pagtangkilik sa kanyang pangangailangan. So, paano mo naman na sasabihin sa kanila yung sila'y pagsasabihan mo na yun namang sinasabi mo ay nakabase mula doon sa aral ng Biblia. Ayan. So, dapat makita natin, iba yung konsepto ng hinahatulan, iba yung konsepto na pinatitibay natin sila sa magitan ng ating mga sinasabi sa kanila. So, paano natin gagawin? Mahirap talaga yun, Pastor. Pag pumunta tayo sa isang dako, naroon sa perspective kasi ng tao na, makakakala niya ay tayo'y nagmamagaling o tayo ay feeling mas righteous sa kanya. Dumarating yun eh. Lalo na yun sa mga taong naghihirap. Very sensitive sila dun sa kanilang mapapakinggan. Kaya tayo rin napupunta doon, bantayan natin na hindi tayo judgmental, but rather ang ating mga statement na bibitawan ay exhortive
nagpapalago, napapaangat siya na tingnan ang mga nangyari na mayroong, at tanggapin din kung mayroon siyang kamalian na may pagpapakumbaba. Dahil makikita niya mula sa ating pagsasalita na hindi condemnatory yung ating approach sa kanya. Tama. So, mahalaga na marami tayong alam mula sa Biblia. Napakahalaga rin na meron tayong maliwanag na filosofiya sa ating mga buhay. Subalit ang mga ito, sa panahon na lumalapit tayo sa mga taong nagdurusa, minsan dapat din nating huwag muna siyang gamitin at ating gawin na mas una nating mapakinggan kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa ganoong paraan, masasamahan natin sila sa kanilang pagdurusa. At kapag naramdaman nila na meron pala silang kasama habang sila'y nagdurusa, bukod sa atin at saka sa Diyos, lalong lalakas ang kanilang kalooban na mapanagumpayanan yung kanilang hinaharap. At dito ho, maiiwasan din natin ang madaling paghusga sa kanilang hinaharap na hindi natin mababaliwala ang mahalagang mga turo ng Biblia. So kaya nga sa pagkakataong ito ay isa na naman na pag-aaral na nakatutulong sa atin ng malaki upang maging matagumpay tayo na maipadama yung ating kahabagan sa mga taong dumaranas ng pagdurusa. Kaya nga ang kasaysayan ni Job ay napakalaking tulong para sa atin upang maipag-abot natin sa mga tao ang pag-ibig ng ating mahal na Diyos. So maraming salamat sa inyong pakikisama at bago natin tapusin ito, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, alam namin na napakaraming mga tao sa palibot namin ang dumaranas ng pagdurusa. Maaring naroon lamang din sila sa loob ng aming tahanan, ang aming mga katrabaho o mga kaibigan. Subalit Panginoon, kung wala kaming patnubay ng inyong banal na Espiritu, baka sa halip na madama nila na kami ay kasama nila sa kanilang pagdurusa, ang madama nila ay yung pagsumbat o yung hindi tamang paghatol. Kaya nais po naming hilingin sa inyo, Panginoon, patuloy nyo nawang ibuhos sa amin ang banal na Espiritu. Ito ay gumawa sa buhay namin upang sa bawat pag-abot namin sa kapwa namin na nagdurusa, madama nila ang pag-ibig ng Panginoon at sila'y sasamahan ng Diyos sa pagtatagumpay. Pagpalain nyo nawa ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Kami po ay inyong laging iligtas mula sa anumang uri ng kapahamakan at sakuna at bigyan nyo kami ng matibay na pananampalataya na kung darating na ang Panginoong Hesus, sama-sama kaming sasalubong sa Kanya upang tapusin na ang lahat ng pagdurusang dinaranas namin. At kami uuwi na sa tahanang pinagpala na puno ng kaligayahan sapagkat kasama na namin ang aming Panginoon. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa pagdinig nyo sa aming panalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli po mga ginigiliw ko, ay nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Sana'y muli tayong magkasama-sama sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.